Hello Leo, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy para sa mga Leo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Leo? Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Moon, 8 of Cups at 8 of Wands. Ang energy para sa mga Leo, maybe ang ilan sa inyo, meron kang person na pinagkatiwalaan. Pwedeng patungkol ito sa karir mo, sa negosyo, sa relasyon sa kapwa, or love life. Huwag mong asahan na magiging tapat yung person sa iyo. Mas maigi na ikaw mismo yung gumawa or magdesisyon para sa sarili mo. At meron kang natuklasan na katotohanan. Nagkaroon ng bagong simula, pinagpatuloy mo ito para sa sarili mo, at naging maganda pa yung resulta. Ang ilan sa inyo sa career, dahil malaki yung potential mo at abilidad, ikaw yung mas naaasahan sa trabaho. Hindi ka nagiging masaya kasi ang gusto mo sana teamwork. At saka nagkakaroon ng sisihan patungkol sa career o kaya negosyo. Nahihirapan kang i-control ito. Ang ilan sa inyo kumikilos ka na para magkaroon ng stability ang career mo o negosyo. At saka dalawang cards na yung nagsasabi niyan na natututo ka sa mga bawat experience mo sa buhay. Wise ka na. Sa mga single, ang advice ng mga cards, huwag ka masyadong sabik na magkaroon ng karelasyon. Kasi merong person na gagamitin ka lang para sa sariling kapakanan. At kapag nalaman mo kung ano yung sikreto niya, pati ikaw mahihila sa kahihiyan. Ito yung additional card na Page of Wands. Ang ibig sabihin nito ay napaka-blessed mo. Kasi yung mga akala mong ilusyon lang ay nagkakaroon na ng katotohanan. Kasi minanifest mo ito. At saka ito yung goal na gusto mong magkaroon ng katuparan. Matagal mo na tong plinano or pinag-aralan. Kumbaga nakadalawang cards ka na sa pag-ani, sa effort mo. Ituloy ko lang guys para sa mga single. Di ba meron ngang person na may hidden agenda? Malalove at first sight ka sa kanya kasi maganda yung aura niya. May maganda siyang itsura. At kung magkaroon man kayo ng relasyon, hindi magtatagal. At kapag nangyari ito, alam mo na kung ano yung relasyon na gusto mo or hanap. Ito naman yung mystical card mo, maganda pa rin. Your prayers are being answered. Darating yung matagal mo nang hinihiling sa panahon na hindi mo inaasahan or nakalimutan mo na. Kaya ipagpatuloy ang pagsusumikap, dumating man yung mga pinapangarap mo or medyo matagal ang dating. Sa mga nasa relationship, ang advice ng cards ay pag-usapan nyo ng person mo yung kailangan nyo at saka goal sa relasyon. Lalo na't nagpapatuloy yung cards na ang ilan sa inyo hindi talaga magkasundo dahil sa pagkakaiba ng opinyon or hilig. 1818. Be prepared to receive the abundance that will come to you, and you have the value and the right to it. Bibigyan ka ng sign ng universe para makamit yung mga bagay na minamanifest mo.
Base sa card, yung mga pinapangarap mo ang gusto mong makamit at ang iba naman ay love. Sa mga nasa relationship, kahit negative ang response ng person mo sa pakikipag-communicate mo sa kanya, marami siyang marirealize sa mga sinabi mo. Hindi man niya sabihin yung katagan na sorry, pero mararamdaman mo yung suporta niya sa iyo. At saka ang advice ng mga cards, meron pa rin mga challenges na darating sa relasyon, pero sabay nyo itong pagsikapan na harapin. Kasi yung problem sa relasyon, mas ma-handle nyo ng maayos together. Ito naman yung next na mangyayari. The Temperance, Nine of Swords in reverse, Seven of Cups. Sa mga cards na ito, ipinapakita na may blessings at saka mga magandang mangyayari sa buhay mo. Magkakaroon ng healing. Nakadalawang cards ka na. Kung hindi pa ito nangyayari sa ngayon, kailangan ng healing para magtuloy-tuloy kung ano yung mga pinaplano mo sa buhay. Huwag ikaw yung gumawa ng magiging hadlang sa mga magandang mangyayari sa buhay mo. Kasi kung mapapansin mo, kung magfo-focus ka lang sa problem, may isip mo talaga na ang dami. Pero hindi naman talaga. At ang advice ng cards ay mag-focus ka sa personal fulfillment mo. Sa financial, kung ang ilan sa inyo meron kang pinagkautangan, unti-unti mo itong mababayaran. Kasi ang ilan sa inyo dahil nga focus ka sa karir mo, nagiging maganda yung takbo nito, patatatagin mo ito. Kaya magiging maganda rin yung pasok ng financial sa iyo. At saka ang ilan sa inyo, mas pipiliin mo na magtipid. At kung ang ilan sa inyo nagkaroon ng problema sa financial, naloko ka o kaya masyado kang napagastos, huwag mong sisihin yung sarili mo. Mas makakabuti na patatagin mo yung relasyon mo sa financial. Dahil sa nakatatlong cards ka na magiging maganda ang resulta nito. Ang additional card ay Two of Wands. Ang ilan sa inyo gusto mo ng bagong challenge sa buhay. Pwedeng mag-start ka ng negosyo online o kaya ay yung magtrabaho sa ibang bansa. Ang ilan sa inyo ay nagkaroon na ng katuparan ito, pero ang ilan ay pinaplano mo pa lang. Sa mga single or nasa relationship, ang advice ng cards, kung makikipagrelasyon ka or magpapakasal, siguraduhin mo na ito talaga yung gusto mo. Take control of your thoughts. Magtiwala at saka mag-focus sa outcome ng mga bagay na gusto mo talagang mangyari sa buhay. Ang ilan sa inyo hindi nakukumpleto yung tulog mo dahil na rin sa mga iniisip mong sitwasyon or problem. Ito naman ang angel number mo. Six, 666. Reevaluate your situation, question your assumptions, challenge your beliefs. Ang ilan sa inyo nagkaroon ng space sa relasyon dahil nga sa hindi kayo nagkakasundo ng person mo. Pangalawang card na ito na iniisip niya, sinusuri niya kung ano yung best solution sa relationship niyo. Iniisip niya yung mga maling nagawa niya. At ang advice ng cards ay mabuhay sa katotohanan kung ano yung nangyayari sa relationship at ayusin niyo ito. Sa mga single, soon darating yung potential person na minamanifest mo na matagal na panahon na. At ang advice ng cards ay iwasan na magkumpara sa bawat magiging karelasyon or kilala.
Kasi yung tamang tao ay darating para sa'yo na wala ng pagsisisi at pagdududa. Ito yung cards para sa outcome, the Lovers, Five of Swords, at the Death. Pangatlong card mo na ito para sa sitwasyon na gusto mong mag-level up. Pwedeng career, negosyo, o kaya ay relasyon. Gamitin mo yung talas ng pakiramdam mo sa sitwasyon kasi kung hindi maganda yung pinapakita ng person mo, wala kayong communication, yun na yung sagot niya. Kaya magkakaroon ng transformation or pagbabago sa buhay mo. Pwedeng negative or positive ang dating nito sa iyo. Di ba nga, nakatatlong cards na tayo para sa person na merong hidden agenda. Pinapakita pa rin dito sa card mo para sa kalusugan. Single ka man or nasa relationship, mag-ingat sa taong kakakilala pa lang or karelasyon. May posibilidad na atakihin ka or saktan ka niya. At para naman sa ilan, nakadalawang cards ka na mahalin ang sarili para mapapabilis yung healing. Ang ilan na nasa relationship ay mas lumalalim yung connection nyo ng person mo. Pero ang iba naman ay hayaan mo yung person mo na masabi niya kung ano yung opinion niya sa relasyon nyo or situation. Isa rin kasi yun sa paraan para mas makilala mo siya ng husto. Kasi single ka man or nasa relationship, yung next na makakarelasyon mo or karelasyon ay kakaiba kesa sa mga nauna mong relationship. The Devil, pang-apat na card na ito guys, paulit-ulit lang. Na merong person na nakagawa ng hindi maganda, yung pwede siyang arestuhin. Kasi sa mga unang cards pa lang, sinabi na ng mga cards na merong person na may hidden agenda. Para sa mga single, i-let go mo na yung mga pagsisisi o kaya negatibo sa nakaraan para hindi na mag-fail yung next na relasyon na bubuuin mo. Ang mystical card ay trust the guidance you're receiving. Kaya hindi ka dapat mag-alala at patuloy na magtiwala kasi yung guide mo itinuturo ka sa tamang direksyon. Kailangan mong matuto, maging wise at magpatawad. At saka ang advice ng cards, meron talagang sitwasyon na kailangan ng i-let go kasi hindi na to effective sa buhay mo. 2-5. The number is a warning that you should always be positive. All changes, good or bad, will make you wiser in the end. O di ba pareho lang din. Inuulit lang ng cards na magtiwala sa plano ni God para sa'yo kasi marami pang mas maganda na darating. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang charms. Sana kita nyo na yung ganyang kalapit. Ang una ay cook. Maybe ang ilan sa inyo magaling kang magluto. Aware. Ito yung kailangan mong bigyang pansin. Ang next naman ay treasure. Ito yung dapat mong mas bigyang pagpapahalaga, lalo na yung kalusugan mo. General reading ito pero ilan ito sa nangunguna na 12 na zodiac sa reading na ito. Cancer, yan yung nauunang zodiac. Maybe ang ilan sa inyo, yan yung zodiac sign mo or ng person mo. Capricorn. Sana nakikita nyo guys kahit maliit. Ito naman yung next charm. Ayan, maybe ang ilan sa inyo nakatanggap ka ng regalo o kaya nasa ibang lugar yung person mo.
sa malamig na lugar. Itong fairy ay meron kang mga bagong matutuklasan at saka personal growth. Ang next naman ay the moon. Magkakaroon ng balanse at saka transformation sa buhay mo. Pang-apat na sign na yan para sa transformation. Ito naman ay bagong simula at saka meron kang mga bagong may experience sa buhay mo. Itong 3 naman ay patungkol sa good fortune, stability at saka family. Itong rose naman ang ibig sabihin ay patungkol pa rin sa kalusugan, recovery, at saka financial. Ang ibig sabihin naman nito ay may mga sitwasyon na mabubunyag sa iyo. Ito naman ay gamitin mo yung talas ng kutob mo kasi sign na yan ng universe para makita mo yung katotohanan. Patungkol ito sa kalusugan, pag-ani, at saka abundance. Marami pala akong charm na nakuha. Ito yung last, lovebirds. Na mas mamamayani yung pakikipag-ayos sa relasyon. Patuloy na koneksyon or stability. Ito naman yung mga letra. Tingnan mo na lang kung nandyan ba yung letter ng pangalan ng person mo.